Audio Jungle. Mga kapatid, sa chapter 2 ng ating pinag-aaralan ang kasaysayan ng Sansinukob. Ang history of the universe po ay isa sa tatlong mga salaysay o kwento sa loob ng The Book of Melchizedek. Ito po ang inuna natin sapagkat ako'y naniniwala na kailangan mas malaman agad natin ang kalagayan ng ating Ama at ng universe and all the other creations bago pa po ang ibang bagay. And it gives us a very, very clear understanding kung ano po talaga ang ating Ama. So now we will proceed with the reading. Just like in chapter 1, we will read it first in English and then we have the translation in Tagalog. Ayan, kung malinaw po ba, nakikita ninyo lahat? Malinaw ba ang appeal ko dyan, Brother Bert, si Saimi? Ang aking audio, okay? Paliwanag po, pareho po, Kahan. Okay, thank you so much. Okay, here we go, the history of the universe, ang kasaysayan ng Sansinukob. Chapter 2, An Eternity of Harmony and Peace. Wow. Lucifer, transmitter of the revelations of the Father to his angels. Assemblies on capital planets. Oh, may capital planets siya. Obedience to divine laws. Foundation of progress and happiness. Wow. Obedience to divine laws is the foundation of progress and happiness. Kita nyo? Lucifer is attracted by the darkness of the abyss. Wow, ito na. Lucifer, created for the light, intervention of a loving Father. May period dito dapat dito. Created for the light, intervention of a loving Father, the great inner struggle of Lucifer. So, hirap na hirap din po si Lucifer, Kasi ayaw din niyang lumayo kay Ama eh. Pero makita natin mamaya. The gift of free will, yan. The theory of the science of good and evil. Foundations of the eternal kingdom, betrayal of Lucifer and a third of the hosts. The eternal was about the breaking of the source of life, the universe put to the test, the inconsolable crying of the Father, the mysterious abyss, symbolic meaning of the kingdom of rebellion, the creation of the planet Earth. So yan po ang matutunghayan natin sa chapter 2, mga kapatid. Yan, sa Tagalog, isang kawalang hanggang ng pagkakaisa at kapayapaan. Si Lucifer, tagapaghatid ng mga pahayag mula sa Ama sa kanyang mga anghel. Mga pagtitipon sa mga pangunahing planeta. May mga pangunahing planeta, mga kapatid, Nagtitipon sila, magipansinin natin, nagtitipon. Pagsunod sa mga banal na batas. May batas kapatid, yung sila nagsasabi na yung free will daw wala ng batas, di po. Malinaw po, pagsunod sa mga banal na batas, ang pundasyon ng progreso at kaligayahan. Si Lucifer ay nahihikayat ng kadiliman, ng kalaliman. Si Lucifer nilikha para sa liwanag, ng pakikialam ng isang mapagmahal na Ama. Kinakialaman, ginagad kasi siya. Ang pakikibaka ni Lucifer sa kanyang sarili. Ang regalo ng malayang kalooban. Ang teorya ng agham ng kabutihan at kasamaan. Mga pundasyon ng walang hanggang kaharian. Yan. Ang pagtataksil ni Lucifer at isang katlo ng mga hukbo. Binalaan ng walang hanggan ang tungkol sa pagkasira ng pinagmulan ng buhay. Ang Sansinukob ay sinubok. Ang hindi mapigilang pag-iyak ng Ama. Ang misteryosong kailaliman, simbolikong kahulugan ng kaharian ng pag-aalsa. Ang paglikha ng planetang Earth. Yan, ang dami nating makikita sa gabi ito, mga kapatid. Ang pagtataksil ni Lucifer and one-third of the angels,
Ang pag-iyak ng ama, mga kapatid, kita nyo no? Ang pag-iyak ng ama, no? Hmm? At itong isa mahalaga, ang misteryong kailaliman, simbolikong kahulugan ng kaharian ng pag-aalsa. So yung darkness, ang darkness pa lang ibig sabihin nito ay no, yung rebellion. Kasi di ba yung rebellion is detachment from the source of light, from the source of life. So yun pala ang kahulugan ng darkness, mga kapatid. And then later, ang paglikha ng planetang Earth. Ang planetang daigdig, ginawa ko yung Earth eh. Okay. So let us proceed to paragraph 1. The long-awaited dream of the Creator was concretized. Malinaw po, doon sa chapter 1 na ipahayag na pangarap ng Ama na mag-create. Now, as a loving Father, He led the creatures to an eternity of harmony and peace. By virtue of the fulfillment of divine laws, the universe expanded in happiness and glory. There was a strong jealousy of love, which united all strongly. Rational beings, endowed with the capacity of infinite unfolding, found indescribable pleasure in learning the inexhaustible treasures of divine wisdom, transmitting them to the light. They were like channels through which the source of eternal life nurtured all of love and light. Oh, ganda, no? Ang matagal na hinihintay na pangarap ng manlilikha ay naging konkreto, na-materialize na. Ngayon, bilang isang mapagmahal na ama, kanyang ginagabayan ang mga nilalang sa isang walang hanggan na pagkakasundo at kapayapaan. So, nandun po ang ama, mga kapatid. After the creation, there existed unity and peace. Ang description na dito walang hanggan, ibig sabihin po mahabang panahon yan na nandun ang pagkakasundo at kapayapaan. Ano? Dahil sa katuparan ng mga banal na batas, the divine law, divine government, ang siyang sinukob ay pinalawak sa kaligayahan at kalulatian. Nagkaroon ng matinding pagkaingit at pag-ibig na pinagsama-sama ang lahat ng matatatag. Ang mga rasyonal na nilalang na pinagpala ng kakayahan ng walang katapusang pagunlad ay nakatagpo ng hindi maipaliwanag na kasiyahan sa pag-aaral ng walang kapantay na kayamanan ng banal na kaalaman. No? Na ipinapasa ito sa mga kapareho nila. Sila ay parang mga daluyan kung saan ang pinagmula ng walang hanggang buhay ay nag-aalaga sa lahat, puno ng pag-ibig at liwanag. So mahabang panahon po na nagkaroon ng unity and peace sa universe, sa unang creation ng Ama. And there exists yung pagsunod ng lahat ng creation sa divine law, yung banal na batas. No? At kung kaya't ang siyang sinukob nun, the universe ay patuloy na pinalalawak yung kanyang kalugligayahan at kaluwalhatian. Ano mga kapatid? Ang galing yan ha? Ngayon nagkaroon ng matinding pagkaingit. Nagkaroon pala ng pagkaingit. Ibig sabihin, baka itong sinasabing jealousy. Diba? Jealous daw siya. Baka hindi yun ang ibig sabihin eh. Kaya mga kapatid, yung jealousy na yan, pag-aralan natin mabuti po yan ha. Nagkaroon ng matinding magkaingit sa pag-ibig na pinagsama-sama ang lahat ng matatatag. So nagkaroon na pala ito ng paghihiwalay. Yung matatag ang pag-ibig sa Ama, sa Kingdom of Light, nakikipagkaisa, ayan, ay nakatagpo, kita nyo, ang mga rasyonal na nilalang na pinagpala ng kakayahan ng walang katapusang pagunlad ay nakatagpo ng hindi maipaliwanag na kasiyahan sa pag-aaral na walang kapantay na kayamanan ng banal na kaalaman. So, grabe ito po ang treasures of the Kingdom of Light. Na ipinapasa ito sa mga kapareho nila. Ipinapasa po ito sa iba't ibang creatures doon sa universe. No, they share the knowledge. Dala-dala ito ng mga angels. That time, sila ay para mga daluyan kung saan ang pinagmulan ng walang hanggang buhay ay nag-aalaga sa lahat. Puno ng pag-ibig at liwanag. Kaya yung mga anghel ang tawag sa kanila ay messenger of light eh.
messenger of light. Ang pinakapuno nila noon, si Lucifer. No po? Dinadala nila sa mga capital planets kung saan nandun yung ibang mga tao natin dyan. Mga rational beings. So in Jerusalem para ang tawag doon sa Celestial Jerusalem kung saan nakatira dati ang ama natin, ano? In Jerusalem, the ministers of the kingdom met before the sovereign king, always ready to fulfill his purposes. Mm-hmm. It was to Lucifer that the Eternal revealed his designs. Mga kapatid, it was to Lucifer that the Eternal revealed his designs. After receiving a new revelation, he promptly transmitted it to the angelic host. This in turn shared it with the creation, no? Ibinabahagi po ni Lucifer sa creations, yung ibang mga nasa capital planets. In famous flights, the angels were heading towards the capital planets, where in large assemblies, mga kapatid, so marami ito. The representatives of the other worlds met. In many of these assemblies, Lucifer was present, filling the participants with joy and admiration. Perfect in all virtues, he captivated them with his sympathy. Yun, ha? Ganda, no? Tagalogin natin para mas maganda. Sa Jerusalem, ang mga ministro ng kaharian ay nagtipon sa harap ng makapangyarihang hari. Si Aba po. Palaging handang tuparin ang kanyang mga layunin. Handang tuparin nila ang layunin ng Ama. Sa pamamagitan ni Lucifer, ipinahayag ng walang hanggan ang kanyang mga plano. Matapos makatanggap ng bagong pahayag, agad ito niyang ipinadala sa mga anghel. Ibinabahagi naman ito ng mga anghel sa mga nilikha. Sa pamusong paglipad, ang mga anghel ay patungo sa mga pangunahing planeta kung saan sa malalaking pagtitipon, nagkikita ang mga kinatawan ng iba pang mga mundo. Kita niyo mga kapatid, sa marami sa mga pagtitipong ito, naroroon si Lucifer. Puno ng kagalakan at paghanga ang mga kalahok. Perpekto sa lahat ng katangian. Nabihag niya ang kanilang puso sa kanyang simpatya. No, mga kapatid, nandun lagi si Lucifer. Pinangungunahan lagi sila doon. Siya ang nagdadala ng mga designs, ng mga disenyo at ng mga plano ng ating Ama, ng ating Creator, no? Sama-sama sila patungo sa pangunahing planeta, capital planets. So marami palang capital planets kung saan malalaking pagtitipon, mga kapatid, malalaking pagtitipon, nagkikita ang mga kinatawan ng iba pang mga mundo. So, hindi lang isang planeta ang may creatures. Maraming planeta po. Ha, mga kapatid, so, dyan, yung sinasabi nating aliens, ano? And it's very possible, mga kapatid, very possible na yung mga natatagpuan dito sa mundo ng mga creatures na matatanda na sinasabing 1,000 years sa carbon dating, 1,000 years na or na a million year old na, baka dyan po galing eh. Baka dyan po galing, dinala dito ng grupo ni Lucifer purposely to destroy the paradise, to destroy earth. Dahil ayaw nila eh, kasi itong earth, gusto niya maghari, pero ang binigyan ng dominion ng Ama ay si Adan. Ibig sabihin ang human, ang tao po eh. Kaya galit na galit po siya dyan eh. So could it be possible, mga kapatid, na yung mga natatagpuan dito ng mga humanoids na tinatawag, yung mga maliliit na tao o mga iba't ibang klase ng tao, mga iba't ibang hugis na kaya, could it be possible na yung mga yan ay galing sa ibang planeta? We will know. Kita nyo mga kapatid, nandoon lagi si Lucifer, ha? Perfecto ang katangian niya. Because alam nyo, nung ilalangin si Lucifer, ang buong katalinuhan ng Ama at ang buong lakas niya, ginamit niya. At ang lumabas ay isang perpekto sa karunungan, sa lakas, sa kagandahan. Hindi, yung kagandahang term kasi nun sinasabi maganda. Sa atin naman, ang term natin ngayon sa maganda, ginagamit natin sa female o sa gender na female, kagandahan ng kalikasan, Mother Earth,
Kapugihan marahil nun si Lucifer kasi lalaki po. Si Lucifer, ano? Sa paragraph 3, no other angel was able to reveal like him the mysteries of the eternal love. Kita nyo, oh? The universe, feeding on the source of life, expanded into an eternity of peace, perfect peace. Obedience to divine laws was the foundation of all progress and happiness. Although aware of free will, the desire to depart from the Creator was never seen or had never risen to the heart of any creature. Ulitin ko mga kapatid ha. Obedience to divine laws was the foundation of the progress and happiness. Although aware of free will, the desire to depart from the Creator had never risen to the heart of any creature. Walang naggusto ng free will kasi napakasaya nila doon. This was the case for a long time. No? Sa inyo mga kapatid, that long time could be thousands of years or millions of years or even billions of years. There is no time sa eternity. Kaya it existed for a long time. Until such a problem broke into the life of one who was the most intimate to the eternal. Hanggang dumating ang panahon na mga kapatid, into the life of the one who was the most intimate of the eternal. Sino yun? Tagalogin natin. Walang ibang anghel na kapagpahayag ng mga hiwaga ng pag-ibig ng walang hanggan tulad niya. Ang siyang sinukob na umaasa sa pinagbulan ng buhay ay lumawak sa isang walang katapusang kapayapaan. Ang pagsunod sa mga banal na batas ang naging pundasyon ng lahat ng pag-unlad at kaligayahan. Bagaman may kamalayan sa malayang kalooban o free will, ang pagnanais na lumihis o umalis mula sa lumikha ay hindi kailanman umusbong sa puso ng sino mang nilikha. Tanyo mga kapatid, ganito ang sitwasyon sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa ang ganitong paglihis ay umusbong sa buhay ng isa sa pinakamalapit sa walang hanggan. Ayan. Nagkaroon na ha? Nagkaroon na ng sino? Nagkaroon na ng mortal sino? Punta natin sa paragraph 4. Lucifer, who had dedicated his life to the knowledge of the mysteries of light, was gradually attracted to darkness. Ito na po mga kapatid, yung pag-shift ni Lucifer. Lucifer, who had dedicated his life to the knowledge of the mysteries of light, was gradually attracted to darkness. The King of the universe, in the eyes of whom nothing can be covered up, sadly accompanied his steps on the downward path that leads to death. At first, a small curiosity led Lucifer to approach that deep abyss. Contemplating it, he began to investigate the reason for not being able to understand its enigma. No? Tagalogin natin para mas masarap, ano? Si Lucifer na naglaan ng kanyang buhay sa kaalaman ng mga misteryo ng liwanag ay unti-unting nakatak patungo sa kadiliman. Oh, wow. Na yun na. Ang hari ng siyang sinukob na sa kanyang mga mata ay walang maitatago. Kita nyo mga kapatid, nasa isip pa lang ni Lucifer, alam na ng Ama. Walang maitatago ay malungkot na sinamahan ang kanyang mga hakbang sa pababang landas na humahantong sa kamatayan. Sa simula, isang maliit na kuryosidad ang nag-udyo kay Lucifer na lumapit sa malalim na bangin ng kadiliman. Habang pinagmamasdan ito, sinimula niya saliksikin ang dahilan kung bakit hindi niya maunawaan ang maaaring sinisimbolo nito. Yun ha, naging curious na po si Pogi. Naging curious na po si Pogi. Teka, erase ko itong isa dito ha. Nadubli ito. So, naging curious na po si Lucifer, no? Mga kapatid. Yung ipinagbawal ng Ama na darkness, siya na po niyang gustong tuklasin ngayon. So, ipagpatuloy natin.
Returning to his place of honor next to the throne. O mga kapatid, sino po ang next to the throne? Sa Revelation, next to the throne. Who is seated next to the throne? Sino daw? Di ba sabi the Lamb? O, ito ngayon, ang totoo. Returning to his place of honor. His place of honor next to the throne, he prostrated himself before the divine king, begging him, Father, let me know the secrets of darkness, just as you revealed the light to me. Tanyo mga kapatid, seated next to the throne, no? At the request of the beautiful angel, the Eternal, with an expressive voice of sadness, said, My son, you were created for the light, which is life. Oh, which is life, mga kapatid. Tandaan natin na, ano sabi ni Ama kay Lucifer, My son, you were created for the life, for the light which is life. Tingnan mo, ngayon, palibasa talaga matalino si Lucifer. Kita agad niya, kaya ano ang sunod na sabi? Convinced that the Creator would not reveal the treasures of darkness, Lucifer decided to understand the riddle for himself. He was judged qualified for so much kasi matalino talaga siya eh. Alam nyo, siya ang mga pinakamatalino sa lahat ng nilalang eh. With this sad decision, the Prince of Angels allowed a spot of sin to arise in his heart that could bring a catastrophe to the universe. Wow! Kita nyo mga kapatid ha? Tagalogin natin ha? Para maganda-ganda. Pagbabalik sa kanyang lugar ng karangalan, katabi ng trono, no? Katabi ng trono ng Ama, doon pala siya nakaupo. Sino daw ang seated at the right hand of the Father? Si Jesus Christ. Alam niyo, naalala niyo yan ha? Sa Revelation ha? The Lamb. Dito po, napakalinaw ha, ang seated at the right hand of the Father is Lucifer. Siya ay nagpatira pa sa harap ng banal na hari. Nagmamakawa, Ama, hayaan mo akong malaman ang mga lihim ng kadiliman, tulad ng iyong ibinunyag ang liwanag sa akin. Sa kahilingan ng magandang anghel, ang walang hanggan, na may isang tinig na puno ng kalungkutan ay nagsabi, Anak, nilikha ka para si liwanag na siyang buhay. Kita niyo mga kapatid? Yun ang purpose ng pag-create sa kanya, for the light. Kaya nga siya ay bearer of light. And siya din ang protector of the law, of the divine government. Tandaan po natin yan. Nang maunawaan na hindi sasabihin ng may lalang ang mga kayamanan ng kadiliman, nagpasya si Lucifer na unawain ang misteryo ng sa kanyang sarili. Siya ay napatunayang kwalipikado para dito. Matalino po kasi siya eh. Kaya nga, ang daming technology dito sa mundo na nalalaman ng tao ng mga serpent seed. Galing po sa kanila yan. Sa malungkot na desisyong ito, pinahintulutan ng prinsipe ng mga anghel na umusbong ang isang batik ng kasalanan sa kanyang puso na maaaring magdulot ng isang sakuna sa sansinukob. Yeah. Ayan, no? Kakapatid, diretso na natin. Chapter 6, paragraph 6. Only God. Bayaan na muna yan dyan. Eternal kasi yan eh. Kita nyo mga kapatid, pinapalitan nila agad ng God. Kung saan naman ang galing yan salitang God, ay yan ang galing yan. Nagsimula yan sa mga Greeks. Dahil God, yung God nilang yan, siya po yan yung si Zeus. Diba? Yung kanilang Diyos, si Zeus yan eh. Only the Eternal knew what was going on Lucifer's heart. No, kita nyo, alam niya ba? The angel who had been created to be the bearer of light was divorcing in thoughts of the kind Creator who, in an effort to prevent disaster, begged to remain by his side. Sipin yung mga kapatid. Ang Ama pa ang nagmakaawa, no? A tremendous struggle began to lack inside. Inside whom? Inside Lucifer.
The desire to know the meaning of darkness was immense. Grabe. Yet, the pleas of that loving Father, whom he did not want to lose, tortured him. No? Natutorture din si Pogi, no? Seeing the suffering that his attitude caused to the Creator, he sometimes showed repentance but fell again. May nagtanong nito sa akin kanina o kahapon ba? Nagsisi naman pala niya si Lucifer, so pinatawa din. Hindi po. Basahin po ninyo ng buo. Seeing the suffering that his attitude caused to the Creator, he sometimes showed repentance but fell again. Kita nyo? Kuminsan parang nagpapakita siya ng gusto niyang maghingin tawad sa Ama, pero hindi niya tinutuloy. Sa isip lang niya yun. Kaya nga anong ginawa ng Ama? Beg to remain by His side. Tagalogin natin. Tanging ang walang hanggan ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa puso ni Lucifer. Ang anghel na nilikha upang maging nakapagdala ng liwanag ay nagiging estranghero sa mga kaisipan ng maibiging tagalikha na sa kanyang pagsisikap na iwasan ang sakuna ay nakiusap na manatiling nasa kanyang tabi. Naroon ang diwa, ang puso ni Lucifer, corrupted na, no? Lubhang malaking struggle ang pinagdadaanan ni Lucifer laban sa kanyang sarili. Kita niyo mga kapatid, ang pagnanais na malaman ang kahulugan ng kadiliman ay napakalaki. Subalit ang pakiusap ng mapagmahal na ama na ayaw niyang mawala ay nagpapahirap sa kanya. Nakita niya ang pagdurusa na dulot ng kanyang salubin sa tagalikha. Minsan, siyang nagpakita ng pagsisisi, ngunit siya ay muling nahulog. Yun po mga kapatid, tatapusin po ninyo yung sentence. Babasahin po ninyo yung buong paragraph para makita po ninyo ang buong konteksto ng sinasabing repentance. Ayan, so nag-iisip siya ng repent pero di niya tinutuloy, bumabalik siya dun sa kanyang pagnanais, dun sa kanyang pagnanasa. At isa po ang nakita natin dito, ang Ama ang nakiusap kay Lucifer na manatili sa kanyang tabi. Ganyan po kung gaano magpakababa, magpakumbaba at ipakita ang pagmamahal ng ating Ama. Mga kapatid, unfailing love, eternal love, malinaw po. Ang katangian ng Ama, sana nakikita niyo ng malinaw na malinaw, mga kapatid. Okay, lipat tayo sa paragraph 7. Before creating the universe, kita niyo mga kapatid, ito, tingnan niyo maigi ito. Before creating the universe, the Eternal had already foreseen the possibility of a rebellion. The risk of granting freedom to the creatures was immense. But without this gift, life would be meaningless. Walang halaga yung buhay, no? The Eternal did not want to reign over robots. Ito pong robots, mga modern language na po ito, But, ano ang description ng isang robot, no? Sunod-sunod lang po ito sa command, sa utos. Robot kasi siya. Programmed to do only His will. He wanted obedience to be the result of recognition and love. So he decided to take the risk. Although he continued to search for the meaning of darkness, Lucifer did not intend to abandon the light. Malinaw mga kapatid, Tagalogin natin. Bago likhain ng siyang sinukob ang walang hanggan, ay nagsabi na sa posibilidad ng isang rebellion. Alam ng Ama, mga kapatid, there is that possibility. Ang panganib ng pagbibigay ng kalayaan sa mga nilalang ay napakalaki. Ngunit kung wala ang kaloob na ito, walang kabuluhan ang buhay. Kasi ayaw niya tayo robot. Kahit ang Ama, kung tayo robot, hindi rin siya magiging masaya because there is no love. Hindi nag-i-exist ang love between the Creator and the creature.
Ayaw ng walang hanggan na mamuno sa mga robot. O, nakita nyo? Na nakaprograma lamang upang gawin ang kanyang kalooban. Nais niya na ang pagsunod ay maging resulta ng pagkilala at pag-ibig. Kaya't nagpasya siyang mangyari ang malaking panganib. Bagaman patuloy na naghahanap ng kahulugan ng kadiliman, si Lucifer ay hindi nag-isip na talikuran ang liwanag. Wala po siya talagang intensyon na talikuran ang liwanag. Ha? Mga kapatid, ito yung tinatanong ninyo, napakaliwanag po. Yan po ang free will. At bakit ibinigay niya ng Ama ang free will? Ha? Ano ang sabi? Kung wala ang kaloob na ito, walang kabuluhan ang buhay. Ha? Kaya nga't ang ating pagsunod, mga kapatid, ay bunga ng ating, anong sabi dito? Pagsunod na maging resulta ng pagkilala, the recognition and love para sa ating may likha. Yun po, napakalinaw mga kapatid. Kaya nga sinasabing tayo alipin. Tayo ay matakot, tayo ay takot na takot. Sama, kabaligtaran po nito mga kapatid. Ang gusto ng Ama, ibigin natin siya, kilalanin natin, sundin natin siya ng ayon, bukal po sa ating kalooban. Na? Napakalaki ha? Dahil ayaw niya. Dahil ang free will ay kasing halaga po ng buhay. Okay? Eh halimbawa, mga robot, dumating ang panahon, dumami ang robot ni Elon Musk, nakabili tayo ng lahat ng robot. O, paano yun? Sunod lang ng sunod ang robot, di ba? Meron bang pag-ibig? Wala, no? So, ganun po kahalaga. Mga kapatid, reviewin nyo ang chapter 2. It will answer all your questions. If not all, many of your questions. Okay, proceed tayo sa 8. Paragraph 8. He struggled to reach a combination. Ulitin natin yung 7, ha? Sa dulo ng 7 ay, although he continued to search for the meaning of darkness, Lucifer did not intend to abandon the light. Hindi niya ininais na iwanan ng liwanag. Pagdating sa 8, sabi niya, he struggled to reach a combination between those parts. Nahihirapan din talaga siya. In the eternal kingdom, who existed separately. Yan, kung pwedeng mag-exist na, naisip na niya ito, coexisted separately daw. So gusto niya, may kingdom siya, may kingdom din siya. Finally, with a feeling of exaltation, he conceived a deceptive theory, which he intended to present to the universe as a new system of government, superior to the eternal government. Ayan na, mga kapatid, ha? Nagdesisyon na po siya. Ha? Kaya yung mga salitang conceptualize. Ganyan po ang nangyari kay Lucifer. He conceived a deceptive theory, ha? Ang mapanglinlang na teorya, which he intended to present to the universe as a new system of government, superior to the eternal government. Kita nyo, so pupunta siya doon dahil siya po pinadadala ng Ama sa iba't ibang mga capital planets kung saan nandun ang iba't ibang creature kinakausap niya. Doon siya nito magpupunta. Yan ang ginawa ng mga rebelde sa atin. Parehas, He called this theory the science of good and evil. Wow. Structured in logic. Wow. Kaya mga kapatid, pa-logic na yan. Naku, ingat kayo dyan. Structured in logic, the science of good and evil proved attractive to Lucifer's eyes. Attractive talaga sa kanya, seeming to reveal a sense of life superior to that offered by the Creator, whose kingdom enabled only experimental knowledge of good. Kita nyo, experimental knowledge pa? Ang tingin niya doon sa kay Ama, experimental knowledge. After existing that divine kingdom, the divine governance ruled by the Creator after existing for so many millions of years, ang sinasabi dito ni Lucifer, parang external knowledge of good, experimental lang daw. Tanyo, ha? Kita nyo mga kapatid, ha?
Tagalogin natin. Sinubukan niyang makamit ang isang kombinasyon sa pagitan ng mga bahagi na sa karya ng walang hanggan ay magkahiwalay na iiral, no? Gusto niya talaga magsarili na. Parang Pangasinan at Mount Zion, gusto magsarili. Iiral na magkahiwalay. Pwede ba yun? Sa wakas, sa isang pakiramdam ng pagkadakila, kita nyo, pagkadakila pa ang pakiramdam niya dito. Di ba yung mga rebelde, pagkadakila ang pakiramdam nila sa kanila? 3 grupo na nga sila eh. Mga dakila sila, parang sila pa ngayon ng dakila. Nakabuo siya ng isang mapanlinlang na teorya. Mapanlinlang na teorya mga kapatid, na balak niyang ipresenta sa San Sinukob bilang isang bagong sistema ng pamamahala. Wow! Yan, makita ninyo mga rebelde yan. Alauna ng hating gabi, madaling araw, alauna, alas 2, alas 6, tinatawagan yung mga kaibang chapter natin, no? Ganito ang gagawin natin. Wala yung mga alam, mga kahanim na yan. Look at this mga kapatid. Mas mataas kaysa sa pamahalaan ng walang hanggan. Ano? Pakalinaw. Tinawag niya ang kanyang teorya na agham ng mabuti at masama. Ay di alam na pala niyang masama. No mga kapatid, alam na niya ang masama. Nakabaday sa lohika, ang agham ng mabuti at masama ay naging kaakit-akit sa mata ni Lucifer na tila nagbubunyag ng isang mas mataas na kahulugan ng buhay kaysa sa iniaalok ng may lalang. Na ang kaharian ay nagbibigay lamang ng eksperimentadong kaalaman ng kabutihan. Wow! Tanyo mga kapatid, ganon talaga kayayabang. Diretso natin, mahaba pa tayo. 9. In the new system, there would be a balance between good and evil, between love and selfishness, light and darkness. Throughout the time when the science of good and evil matured in his mind, sa utak niya, nasa utak niya, Lucifer would know how to keep it a secret in front of the universe. Ililihim talaga niya, oh. He continued in his position of honor, fulfilling the function of the bearer of light. However, as much as he tried to pretend, his countenance, yung kanyang pagmumukha, his countenance no longer revealed joy in serving the eternal. Wala na, di na siya nag-i-enjoy si Lucifer. The divine king who suffered in silence, alam ng Ama, who suffered in silence sought through his revelations of love to prepare the rational creatures for the great approach that was approaching. Nag-isip na ang Ama kung paano ang gagawin niya dahil sa pangyayari at ang rebellion ay nandiyan na. Anong sabi sa Tagalog? Sa bagong sistema, magkakaroon ng balanse sa pagitan ng mabuti at masama, ng pag-ibig at ng sariling interes, liwanag at kadiliman. Sa buong panahon na ang agham ng mabuti at masama ay umuunlad sa kanyang isip, marunong si Lucifer na itago ito sa harap ng San Sinukob. Nananatili siyang nasa kanyang posisyon ng karangalan, ginagampanan ang tungkulin bilang tagapagdala ng liwanag. Gayunpaman, kahit gaano siya katuso sa kanyang pagtatanggang magpanggap, ang kanyang mukha ay hindi na nagpakita ng kasiyahan sa paglilingkod sa walang hanggan. Tanyo? Ang banal na hari na tahimik na nagdusa ay nagsikap sa pamamagitan ng kanyang mga paghahayag ng pag-ibig na ihanda ang mga rational creatures para sa malaking pagsubok na papalapit. So nakita na po ng Ama, inevitable na po ang rebellion, ang ginagawa ni Lucifer, no? No, mga kapatid, no? Ayan na, oh. Okay, sa 10, sa 10, ano sabi? He knew that many would listen to temptation. Ang mga kapatid. Ulitin natin. He knew that many would listen to temptation, turning his back. So maraming tatalagod kay Ama, oh. The night of the test would make the true faithful stand out. However, those who serve the Creator not
for interest but for love. Seeing that the time of the test was coming and that Lucifer was ready to betray him before the universe, the Eternal, who had never ceased to reveal the treasures of his wisdom, became silent and contemplative. Nag-iisip po ang ating Ama. Alam niya na marami ang makikinig sa tukso. Di po ba? Marami talaga. At tatalikod. O yun. Ang gabi ng pagsubok ay maglilitaw sa mga totoo at tapat. Dito po yung mga faithful. Yaong mga naglilingkod sa may lalang, hindi dahil sa sariling interes, kundi dahil sa pag-ibig. O yan, mga kapatid ha. Dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa sariling interes, kundi dahil po sa pag-ibig. So we serve not even naglilingkod tayo sa Ama dahil mahal naman natin na gusto siya maglingkod. Hindi yung, Ama, maglilingkod kami sa iyo, bigyan mo kami ng blessing. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Ang product po ang resulta po ng pagsunod at pag-ibig kay Ama ay blessing. Pero pag sinabi natin sa ating mga isip na, bigyan mo ako ng blessing, Ama, ako'y sumusunod sa iyo, bigyan mo ako ng blessing. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Ang nasa puso natin yung blessing, hindi yung pagganap na pag-ibig sa Ama. Isip-isip mga kapatid ha. Nang makita na ang oras ng pagsubok ay papalapit na at si Lucifer ay handa nang ipagkanulo siya sa harap ng sansinukob ang walang hanggan na hindi kailanman huminto sa pagbubunyag ng mga kayamanan ng kanyang karunungan ay nanahimik at nagmumuni-muni. Tanyo? Malinaw mga kapatid ha. Okay, 11 na tayo. Silence revived the memory of that first sidereal excursion in the heart of the host sa puso ng mga anghel. When, after showing them the riches of the kingdom of light, the Eternal became silent before that abyss. They remember these words. All the treasures of light will be open to your knowledge except the secrets hidden by darkness. O yan pala sinabi sa kanila ng Ama. You are free to serve me or not. O may free will mga kapatid ha. At hindi po yan pagan doctrine. You are free to serve me or not. Loving the light, you will be bound to the source of life. Oh, Lucifer, who he had begun to covet the throne of God, of eternal, inquired about the motive of his silence. Nagawa pang magtanong ni Lucifer. The Creator, contemplating it with infinite sadness, said, the hour of darkness has come. You are free to carry out your purposes. Kita nyo, sinabi pa ng Ama, malaya ka na gawin mo ang iyong nais. Sabi niya kay Lucifer. Sa Tagalog, ang katahimikan ay nagbalik ng alaala ng unang mga sidereal na paglalakbay sa puso ng mga hukbo. Nang pagkatapos ipakita sa kanila ang mga kayamanan ng kaharian ng liwanag, naging tahimik ang walang hanggan sa harap ng walang hanggang kalaliman. Naalala niya ang kanyang mga salita. Lahat ng kayamanan ng liwanag ay ibubukas sa inyong kaalaman. Maliban sa mga lihim na itinago ng kadiliman. Malaya kayong maglingkod sa akin o hindi. Sa pagmamahal ng liwanag, ikaw ay mananatili sa pinagmulan ng buhay. Si Lucifer na nagsimula ng hangarin ang trono ng walang hanggan ay nagtanong tungkol sa dahilan ng kanyang pananahimik o ng kanyang katahimikan. Ang lumikha na nagmumuni-muni at nadarama ang walang hanggang lungkot ay nagsabi, dumating na ang oras ng kadiliman, malaya kang isakatuparan ng iyong mga layunin. Free will, mga kapatid. Nandyan po. Matatalino sila. Bakit? Ayan, napakalinaw, The treasures of light, Ibinigay niyang abalaan, Napakalinaw, 12. Seeing that the propitious moment for the propagation of his theory had arrived, Lucifer summoned the angels for a special meeting. Tamo?
Di ba nag-meeting sa loob sila Sophia? Joke. The host, eager to know the meaning of the Father's silence, took their places next to the magnificent angel. Oh, tumabi sila, who had always revealed to them the treasures of the kingdom of light. Lucifer began his speech by exalting as usual the government of the eternal. In a broad retrospective, he reminded them of the great revelations that had enriched them throughout the eternity. Kita mo, mga kapatid, pinuri pa niyang pinuri, kunyari. Pinupuri niya, mga kapatid. Tagalogin natin. Nang makita na dumating na ang tamang panahon para sa pagpapalaganap ng kanyang teorya, tinawag ni Lucifer ang mga anghel para sa isang espesyal na pagpupulong. Wow! Ang mga hukbo, sabik na malaman ang kahulugan ng katahimikan ng Ama, ay umupo sa tabi ng magandang anghel. Wow! Na palaging nagbubunyag sa kanila ng mga kayamanan ng kaharian ng liwanag. Sinimulan ni Lucifer ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagpuri. Mga kapatid, kaya nako, ingat kayo sa mga papuri. Tulad ng dati sa pamahalaan ng walang hanggan. Sa isang malawak na pagbabalik tanaw, pinaalalahanan niya sila ng mga dakilang kapahayagan na nagpayaman sa kanila sa buong katotohanan ng iyon. Wow! Inumpisahan sa papuri, ha? Anong sabi ni Balagtas ba yun? Kung sa kanyang pagdating, ano daw? Dalaing ngiti. Ano? Dalaing ngiti, ano? Ngiti at giliw, pakatanda mo, kaaway na lihim. Tatandaan yung tulang yun? Kung sa kanyang pagdating ay, pakitang giliw, pakaingatan mo at kaaway na lihim. Ito, how deceptive is Lucifer, mga kapatid, ha? Okay, sa 13 na tayo. 13. The divine silence presented him as being the indication that the universe had reached the fullness of knowledge that came from the light. Kita mo, ang silently, the eternal paved the way for the understanding of mysteries not yet dreamed, kept until then beyond the limits of his government. Surprised, the host learned of Lucifer's experience of darkness. With eloquence, he told him about the science of good and evil, indicating it as the path of great realizations. Oh, kita nyo, ha? So, siya na ang magaling. Kisa sa Creator. Tagalogin natin, ang banal na katahimikan, silence of the Creator, ay naglarawan sa kanya kay Lucifer bilang patunay na ang isang sinukub ay umabot na sa katapusan ng kaalaman na nagmumula sa liwanag. Wala na daw, tapos na. The kingdom of light has reached its fullness, parang gano'n na ibig sabihin. Sa tahimik na paraan, nagbigay daan ang walang hanggan para sa pag-unawa ng mga misteryo na hindi pa naiisip, na ay tinatago hanggang noon sa kabila ng mga hangganan ng kanyang pamahalaan. Nagulat ang mga hukbo ng kanilang malaman ang karanasan ni Lucifer sa kadiliman. Anong ibig sabihin? Diba? Nag-explore na po magsarili si Lucifer, diba? Di ba doon sa una kanina, he decided to explore it by himself. Sa mahusay na pagpapahayag, eloquent speech, ipinaliwanag niya sa kanila ang kaalaman ng mabuti at masama na itinuturo ito bilang daan ng pinakamalaking realization. 14. The effect of his words was soon felt throughout the universe. Kita nyo mga kapatid, ha? Ulitin natin. The effect of his words was soon felt throughout the universe. The question was decisive and explosive, generating discord for the first time. Nagkaroon na po ng tunggalian. Rational beings in their test would have to choose to remain only with the knowledge of the light, which Lucifer claimed to have reached its limit, or venture into the knowledge of the science of good and evil. In the beginning, the angels debated at the question. Then afterwards, the entire universe put to the test. It seemed that the science of good and evil was to take away most of the creatures.
However, little by little, many who at first got shocked with the theory woke up from the illusion of it, reaffirming their fidelity to the kingdom of light. O, Tagalogin natin para maganda. Ang epekto ng kanyang mga salita ay agad naramdaman sa buong sansinukob. Ang tanong ay nakapagpabago at nakapagpasiklab na nagdulot ng alitan sa unang pagkakataon. For the first time, there was discord. Ang mga makatuwilang nilalang sa kanilang pagsubok ay kailangang pumili na manatili lamang sa kaalaman ng liwanag na sinasabi ni Lucifer na naabot na ang hangganan o subukan ng kaalaman ng agam, ang kaalaman ng hagam ng mabuti at masama. Sa simula, nagdebate ang mga anghel sa katanungang iyon. At ang buong sansinukob ay isinailalim sa pagsubok. Ayan. Mukhang ang agham ng mabuti at masama ay kukuha ng maraming mga nilalang. Ay karamihan sa mga nilalang. Ngunit unti-unti, marami ang sa simula nalasing ng teoryang ito ay nagising mula sa ilusyong ito. At muling pinalakas ang kanilang katapatan sa kaharian ng liwanag. Maraming nagbalik loob. Sa madalit sabi, di po ba mga kapatid, maraming nagbalik loob. Yung matatalino, nagbalik loob, di ba mga kapatid? The obedient, the faithful ones. At the end of that conflict, which dragged on for a long time, matagal pala ito mga kapatid. So mahabang panahon yung tunggalian pala sa universe. Mismong yung mga creations doon, and then even the host of the angels. A third of the stars in the sky were revealed next to Lucifer. And the rest, although shocked by the test, next to the eternal. And the rest, although shocked by the test, next to the eternal. So, nanatili sila kay Ama. The science of good and evil was proclaimed by Lucifer as a new system of government. But how to exercise it if the eternal continued to reign in Zion? They needed to find a way to get him out of there. Yan ang mga kapatid, gusto nilang palayasin doon ng Ama. The council formed by the rebel angels began to deal with that. Mga kapatid kung dapat binasa niyo yan They decided finally to request the throne for a certain time in which they could demonstrate the excellence of the new system of government. Gusto nila umalis muna doon ng Ama, sila muna mag-aari upang maipakita na mas maganda. Yung teorya ni Lucifer. In case it's what approved by the universe, hindi na si Ama ang ma-approve, yun na pong universe, yun ang mga creators doon, kita nyo? Yung mga creations doon, the new system would be established forever. Otherwise, the domain would return to the creator. To the creator. Nako. Tagalogin natin at ng maganda. Sa katapusan ng alitan na iyon, na umabot ng matagal, sa isang katlong bahagi ng mga bituin sa kalangitan ang nagpakita kay Lucifer. At ang natira, bagaman nabigla sa pagsubok, ay nanatili kasabay ng walang hanggan. Okay. Ang agham ng mabuti at masama ay pinahayag ni Lucifer bilang isang bagong sistema ng pamamahala. Tanyo? Ngunit paano ito patutupad? Mga kapatid, unawaan niyo may ito. Ngunit paano ito patutupad kung ang walang hanggan ay patuloy na naghahari sa Zion? Kailangan nilang makahanap ng paraan upang siya ay alisin mula roon. Ang konseho na binuo ng mga rebeldeng anghel ay nagsimulang talakayin iyon. Nagpasya sila sa wakas na hilingin ang trono sa loob ng isang takdang panahon kung saan maaari nilang ipakita ang kahusayan ng bagong sistema ng pamamahala. Kung ito ay maaprobahan ng sinukob, ang bagong sistema ay itatatag ng walang hanggan. Kung hindi, ang kapangyarihan ay babalik sa lumikha. Yan po pala ang gusto ni Lucifer. Papaalisin ang creator doon sa kanyang trono at sila muna. Sa isang takdang panahon for a certain period of time. Yan malinaw mga kapatid. Kung saan ang mundo natin ay nayan po sa panahon na yan. Pinag-aarian ng kadiliman. Okay? Lipat tayo sa 16.
Thus, Lucifer, accompanied by his host, approached arrogantly, before that suffering father. Oh, kita nyo, making such a request. The Eternal was not ambitious. Ano po sabi na sa Eternal? The Eternal was not ambitious. He only wanted good for his creatures. If the science of good and evil really consisted of a greater good, it would not oppose its implantation, yielding the throne to its defenders. More, he knew that this path would lead to unhappiness and death. Moved by his protective love, the Creator disregarded the request of the rebel host who turned away in rage. O, kita nyo? Hindi pinayagan ng Ama. Alam niya mangyayari. Tagalogin natin para mas madaling maintindihan. Kaya si Lucifer kasama ang kanyang mga hukbo ay lumapit ng may kayabangan. Kaya ang yayabang talaga ng mga yan eh. Sa harap ng nasasaktang Ama, kita nyo? Na may ganitong kahilingan. Ang walang hanggan. Bakit nawala ba ang video ko? Ang walang hanggan ay hindi ambisyoso. Nais lamang ang kabutihan para sa kanyang mga nilalang. Kung ang agham ng mabuti at masama ay talagang naglalaman ng mas mataas na kabutihan, hindi siya tututol sa pagpapatupad dito. Ibinibigay ang tono sa mga takapagtanggol dito. Ngunit, alam niya na ang landas na ito ay magiging sanhi ng kalungkutan at kamatayan. Kaya nga ang daming kalungkutan sa mundo, daming namamatay, and even sa universe. Sa kanyang mapagpalang pag-ibig, hindi pinansin ng lumikha ang kahilingan ng mga rebelde na umalis na nangangalit. Galit na galit sila, ano? Diba? Diba, Bro Lich? Galit na galit, ano? Umalis sila ng galit na galit, oh. Hindi sila pinabigyan ng Ama. Tuloy natin sa 17. When the throne was denied, Lucifer and his host began to accuse the divine king, claiming to be his government of tyranny. Ayan, inakusa na, no? They claim to be his permanence on the throne, the most obvious demonstration of his arbitrariness. Hadn't he granted them freedom to choose? Why neutralize it now, preventing them from implementing a superior government system? The accusations of the rebel host reverberated through the universe, making it appear that the Eternal's government was unfair. This brought deep distress to those who remained faithful to the kingdom of light. Ay, ganda, no? Tagalogin natin. Nang tumangging ibigay ang trono, tumanggi po ang Ama dahil alam ng Ama na kapahamakan, kamatayan at kalungkutan ang kasasapitan ng science of good and evil, which is happening sa ating mundo ngayon. Sinimula ni Lucifer at ng kanyang mga hukbo na akusahan ng banal na hari na nagsasabing ang kanyang pamamahala ay mapanupil at malupit. Inaangkin nilang ang kanyang pananatili sa trono ay pinakapatunay ng kanyang arbitrariness. Hindi ba niya sila pinayagang pumili? Bakit niya ito susupiling ngayon? Pinipigilan sila mula sa pagpapatupad ng mas mataas na sistema ng pamamahala. Ang mga akusasyon ng mga rebelde ay umabot sa buong sinukob na tila ang pamahalaan ng walang hanggan ay hindi makatarungan. Nagdulot ito ng malalim na lungkot sa mga nananatiling tapat sa kaharian ng liwanag. Wow! Nalungkot po mga kapatid ang mga faithfuls. Not knowing how to refute such accusations, these creatures, yung mga nilalang, including the angels, silenced by moral pain, longed for the moment when new revelations from the Creator would clarify the mysteries of that great conflict. The accusations and blasphemies of the rebel host reached the climax when the Eternal, in a surprising gesture, rose from his throne. As soon as he left it, the infidels, in the expectation of a conquest, quieted down, while a feeling of fear penetrated the heart of the subjects of light. Wow, Tagalogin natin para mas maganda. Ibaba ko na para mas tayo.
Hindi alam kung paano sasagutin ang mga akusasyong ito. Ang mga tapat na nilalang na ito na nananahimik dahil sa sakit ng kalooban ay naghahagad ng sandali kung kailan ang mga bagong kapahayagan mula sa lumikha ay makakapagpalinaw sa mga misteryo ng malaking alitang ito. Ang mga akusasyon at paglapastangan ng mga rebelde ay umabot sa sugdulan ng ang walang hanggan sa isang nakakagulat na kilos ay tumayo mula sa kanyang trono na sandaling naiwan ito. Ang mga hindi tapat sa pag-asa ng tagumpay ay tahimik. Nagmamasid sila. Habang isang damdamin ng takot ang pumasok sa puso ng mga nasasakupan ng liwanag. Anong ibig niya sabihin, mga kapatid? Hindi tanggap ng ama na siya akusahan ng unfair. Na siya'y mapanupil dahil hindi yan ang karakter ng ama. Kung kaya, iampong mga kaharian sa mundo na sinasabi nating diktador, mapanupil, mabagsik, hindi yan ang katangian ng ama, mga kapatid. Di ba? Napakalinaw po. Kaya anong ginawa ng ama? Sa isang nakakagulat na kilos ay tumayo mula sa kanyang trono sa sandaling naiwan ito. Ang mga hindi tapat sa pag-asam ng tagumpay ay tahimik. Sila Lucifer yun. Habang isang damdamin ng takot ang mga pumasok sa puso ng mga nasasakupan ng liwanag. Ito po yung mga faithfuls. Kasama tayo doon sa mga faithfuls. Diretso natin. 19. Would he surrender the dominion of all creation to get rid of vile accusations? According to the logic from which Lucifer based his teachings, there was no other alternative to the Creator. In his tremendous expectation, the universe accompanied the steps of the Eternal. In a gesture of humility, the Creator stripped himself of his crown and his royal robe, placing them on the white throne. Puti po pala yung trono. Puti. White throne. MD, doon. White throne. Ang kulay po ng trono, white. Hindi po gold. In his countenance, there was no expression of resentment or anger, but of infinite love and sadness. With solemnity, the Eternal proclaimed that the decisive moment had arrived, when its creature should seal its decision by the light or darkness. Ayan, pipili na po sila, no, mga kapatid. Napakalinaw, Okay, Tagalogin natin. Isusuko ba niya ang kapangyarihan sa lahat ng nilikha upang makawala sa mga kasuklam-suklam na akusasyon? Ayon sa lohika kung saan binase ni Lucifer ang kanyang mga aral, walang ibang alternatibo para sa lumikha. Kita nyo, Sa napakalaking inaasahan na ito, sinamahan ng siyang sinukob ang mga hakbang ng walang hanggan. Sumama po ang karamihan sa ating ama. Sa isang kilos ng pagpapakumbaba, inalis ng lumikha ang kanyang korona at kanyang royal robe, inilagay ang mga ito sa puting trono. So ano po? Inalis ng ama, no? Sa kanyang anyo, wala ni isang tanda ng sama ng loob o galit, kundi sa walang hanggan na pag-ibig at lungkot. Buong kadakilan, ipinaalam ng walang hanggan na dumating na ang pangwakas na sandali, kung saan ang bawat nilalang ay dapat pagtibayin ang kanilang pasya kung sa liwanag sila o sa kadiliman. Chapter 2, mga kapatid. Hinubad ng ama ang kanyang crown at ang kanyang robe. Ang pangit ng Tagalog na balabal sa robe. Para hindi naman balabal Yung robe ano yun di ba? Hindi balabal Hanapan natin na mas magandang Tagalog yan, robe. Mga kapatid, baka may alam kayo, maisip kayo. Yung robe kasi yung damit bida na mahaba, ganyan. Yung balabal naman parang nilalagay natin sa sa ating liig o kaya sa ulo, no? Paragraph 20. In a wide revelation, he warned of the consequences of a break with the source of life. In a look of tenderness, the Creator looked at his children
It was a look of humility, mga kapatid, which, full of love, begged to remain by his side. Countless creatures moved, corresponded to his look of kindness, while a crowd remained downcast. Lucifer and his followers were aware of the seriousness of that moment. It was still possible to turn back their plans. Pwede pa silang magbalik loob, surrendering repentance to the Divine Father who had always loved them. Oh, mga kapatid, tingnan ninyo who had always loved them. Ano ba natin maigi? Sa isang malawak na kapahayagan, sinabi niya ang mga kahinatnan ng pagkakaroon ng paghihiwalay sa pinagmulan ng buhay. Sa isang mapagmahal na pagtingin, tiningnan ng lumikha ang kanyang mga anak. Ito ay isang tingin ng pagpapakumbaba na punong-puno ng pag-ibig na humihiling na manatili sa kanyang tabi. Kita niyo mga kapatid, naiiyak tayo dyan, di ba? Kanya nagmakawa ang Ama. Maraming nilalang na naghihigbi ay nakipag-ugnayan sa kanyang mapagmalasakit na tingin habang ang isang karamihan ay nanatiling labis na nalulungkot. Si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay dama ang bigat ng sandaling iyon. May pagkakataon pang baguhin ang kanilang mga plano at magsisi at sumuko sa banal na Ama na palaging nagmamahal sa kanila. Kita nyo ang description mga kapatid 21. While crestfallen considered the final decision, Lucifer and his followers heard the song of those who, in recognition and gratitude, stood beside the Eternal. The last fight was at the heart of the infidels who, shuddering, came to think about retiring. Finally, the memory of the recent divine gesture stripping the crown gave them the certainty that the government would be handed over to them. Tingnan nyo mga kapatid, ang ganda niyan Seeing that the throne remained empty, Lucifer and his host, dominated by greed, finally broke with the Creator. Oh, naghiwalay na po. Seeing a third of the subjects go through the divisions of eternal separation, the Eternal let out the distressing pain that for so long martyred his heart, carving in inconsolable crying. Umiiyak ng walang hanggang. Grabe ang iyak ng Ama, sa ginawa ni Lucifer. Tagalogin natin. Habang nagmumuni-muni at nalulula sa kanilang pinal na desisyon, naluluha pala. Habang nagmumuni-muni at naluluha sa kanilang pinal na desisyon, narinig ni na Lucifer ang kanyang mga tagasunod at kanyang mga sunod ang awit ng mga nanindigan na sa pagkilala at pasasalamat ay nakayo sa tabi ng walang hanggan. Ang muling laban-laban sa puso ng mga hindi tapat ang nagdadalawang isip na umalis. Sa wakas, alala na ang kamakailang pananalito sa pag-alis ng corona ay nagbigay sa kanila ng katiyakan na ang pamahalaan ay bibigay sa kanila. Inalis ang corona, Nang makita na ang trono ay nananatiling walang laman, si Lucifer at ang kanyang mga hukbo na pinangungunahan ng kasakiman ay sa wakas ay humiwalay mula sa lumikha. Humiwalay na po. Sa pagpakita ng isang katlong bahagi, 1/3, ng mga nasasakupan ay pumanig sa paghihiwalay na walang hanggan. Mga kapatid, walang hanggan po yung paghihiwalay Tandaan nyo. Ipinawalan ng walang hanggan ang matagal na nagpasakit sa kanyang puso, yumuko sa di mapigil na pag-iyak. Tanyo mga kapatid. Humiwalay na talaga, 1/3. Si Lucifer na mahal ng Ama. Iniwan na po siya. Tapusin natin. Contemplating his rebellious children, he raised his voice in a painful lamentation. My children, makinig kayo mga kapatid. I can no longer call you that. I would like to have you in my arms so much.
I remember when I formed you with love. You came forth happy and perfect, in course of hope in eternal harmony. I lived for you, covering you with glory and power. You were my joy. Why did your heart change so much? Oh, what else could I have done to make you stay with me? Tandaan niyo ang chapter 22 ha. Contemplating his rebellious children, he raised his voice in a painful lamentation. My children, I can no longer call you that. Bigyan sabihin, I can no longer call you my children anymore. I would like to have you in my arms so much. I remember when I fought with you, with love. You came forth happy and perfect in course of hope in eternal harmony. I lived for you, covering you with glory and power. You were my joy. Why did your hearts change so much? Oh, what else could I have done to make you stay with me? Today my soul beats in pain for the eternal separation. Habang pinagmamasdan ang kanyang mga rebelding anak, itinaas niya ang kanyang tinig sa isang masakit na panagoy. Aking mga anak, hindi ko na kayo maaaring tawagin na ganoon. Gusto ko kayong yakapin. Naalala ko nang lalangin ko kayo na puno ng pagmamahal. Lumabas kayo ng masaya at perpekto sa mga himig ng pag-asa at walang hanggang pagkakaisa. Nabuhay ako para sa inyo. Binalot ko kayo ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Kayo ang aking kaligayahan. Mga kapatid, tayo po nilalang ng Ama ang kanyang kaligayahan. Bakit nagbago ng labis ang inyong mga puso? O ano pa ang maaari kong gawin upang manatili kayo sa akin? Ngayon ang aking kaluluwa ay dumugo-dugo sa sakit ng walang hanggang pag-iwalay. Mga kapatid, self-explanatory na yan. Baka mag-iyak ako eh. 23. How will I look to the empty places where so many times the voices raised in festive hosannas without a mixture of happiness and pain coming to mind? Infinite nostalgia already invades my being, and I know it will be eternal. Today, my heart broke and broke. I will carry the scars forever. After proclaiming in sorrow so painful lamentation, the Eternal One addressed Lucifer, the cause of all evil, saying, You receive a name of honor when you were created. Nakinig kayo mga kapatid. Now, they will not call you more Lucifer but Satan, the enemy of Creator and His laws. Chapter 23 mga kapatid. Ano sabi ng Ama? Now, they will not call you more Lucifer but Satan, the enemy of the Creator and His laws. After lamenting downfall of the rebel host, the Eternal in slow steps was absent from the Garden of Eden, place of the Eternal throne. Umalis po na po siya doon eh. Paano ko titingnan ang mga dakong wala ng laman, kung saan maraming beses nang umabot ang mga himig ng masasayang hosana, na wala ni isang halong ligaya at sakit na sumagi sa isipan. Ang walang katapusang alaala ay bumalot na sa aking pagkabuuan, at alam ko na ito ay magiging walang hanggan. Ngayon, ang aking puso ay nabasag ng nabasag. Dadalhin ko ang mga peklat niyo magpakailanman. Matapos ipahig ang labis sa sakit ng panagoy, humarap ang walang hanggan kay Lucifer, ang ugat ng lahat ng kasamaan, at kanya sinabi, Tumanggap ka ng pangalan ng karangalan ng ikaw ay nilikha. Ngayon, hindi ka natatawaging Lucifer, kundi Satanas, ang kaaway ng lumikha at ng kanyang mga batas. Matapos ang pagdadalamhati sa pagbagsak ng mga rebelde ng walang hanggan sa mabagal na paghakbang, ay nawala mula sa Hardin ng Eden, ang lugar ng Universal Throne. So umalis po doon ang Ama, mga kapatid. So atong sabi, sa 24, diretso na po natin. Where would his dwelling be now? Umalis siya po doon eh. So saan siya pupunta? Where would his dwelling be now? The faithful host accompanied reverent his mysterious steps of abandonment
which seemed to reveal a difficult future of suffering and humiliation. Would the rebels occupy the divine throne, desecrating it as the domain of sin? This inquiry tortured the hearts of the subjects of the Eternal, leaving his beloved city. The Eternal of light led himself in the midst of the glories of the universe in the direction of the immense abyss which he had silenced until then. Pumunta po siya doon sa kadiliman. There he stopped once more, muted, tahimik, while he seemed to read in the darkness a future of great struggles. Tagalogin natin. Saan na ngayon ang kanyang tahanan? Ang mga tapat na hukbo ay nag-aalala ng may paggalang sa kanyang misteryosong mga hakbang ng pag-alis na tila nagbabadya ng isang magulong hinaharap. Puno ng pagduros at kahihiyan, sasakupin ba ng mga rebelde ang banal na trono bilang isang kapangyarihan ng kasalanan? Ang tanong ito ay nagpahirap sa mga puso ng mga tapat at nananatili sa walang hanggan. Umalis sa kanyang minamahal na lungsod. Ang walang hanggan, hari ng liwanag, ay naglakbay na mag-isa sa gitna ng mga kaluwalhatian ng sansinukob patungo sa direksyon ng napakalaking kalaliman na pinanatili niyang tahimik doon. Doon siya muling huminto, nanahimik, habang tila binabasa ang isang hinaharap na malalaking pakikibaka sa kadiliman sa hinaharap. Mga kapatid, tingnan mo, umalis po sa Jerusalem ang Ama. Naglakbay siya sa universe hanggang sa dulo ng universe, nandun yung kadiliman. Doon pumunta, no? Grabe. Faced 25. Faced with the suffering of the Eternal, expressed in the sadness of his countenance, the faithful could only understand the meaning of that mysterious abyss. It consisted of a symbolic representation of the kingdom of rebellion. In the sudden face of the Eternal, there was finally a glow that encouraged the faithful. Raising the powerful arms in the dark, he ordered loudly, "Oh, let there be light!" Immediately, the light of his presence flooded the deep abyss, and triumphing over darkness, revealed the unfinished world, covered by crystalline waters. With that gesture, the Eternal began a great battle for the claim of his government of light. Battle of love against selfishness, of justice against injustice, of humility against pride, of freedom against slavery, of life against death. Sa harap ng pagdurusa ng walang hanggan na nakikita sa kalungkutan ng kanyang muka, sa wakas ay naunawaan ng mga tapat ang kahulugan ng nakatagong kalaliman. Yung pala ang mystery ng deep, ng abyss. Ito ay simbolikong representasyon ng kaharian ng rebellion. Sa nalulumbay na mukha ng walang hanggan, nagkaroon sa wakas ng isang liwanag na nagbigay lakas sa mga tapat. Itinaas niya ang kanyang makapangyarihang mga kamay sa kadiliman. Siya ay nagutos na may malakas na boses, "Magkaroon ng liwanag!" Agad, ang liwanag ng kanyang presensya ay bumaha sa malalim na kalaliman at nagtagumpay sa kadiliman. Ipinakita ang isang hindi pa natatapos na mundo na tatakpan ng malakristal na tubig. Sa pamamagitan ng aksyong iyon, nagsimula ang walang hanggan sa isang malaking laban para sa pag-angkin sa kanyang pamahalaan ng liwanag. Laban ng pag-ibig kontra sa kasakiman, ng katarungan kontra sa kawalang katarungan, ng pagpapakumbaba laban sa kayabangan, ng kalayaan laban sa pagkaalipin, ng buhay laban sa kamatayan. Kita niyo mga kapatid, nilalang yung mundo dito siya pumunta. Oh. At that time, nakita ng mga anghel loyal yung mundo natin. Oh. Balot ng malakristal na tubig. 26. Battle that without truce would extend until at the desired dawn, the divine king could return victorious to the holy Mount Zion, where
enthroned in the midst of the praises of the redeemed. He would reign forever in the perfect peace. The darkness in its escape pointed towards the final annihilation of the rebellion. The abundant waters that covered that world, hither to heathen, symbolized the eternal life that for the faithful would be conquered by the love that everything sacrifices. The revealed world was the earth. Mga kapatid, the revealed world was the earth. Visited by darkness and light, she would be the stage of the great struggle. The faithful rejoiced at the time on that first day when darkness and their fury rolled over the planet, succumbing to its dense darkness. Dito po ang labanan sa earth, mga kapatid. Labanan na walang pahinga ay magpapatuloy hanggang sa pinapangarap na bukang liwayway. Ang banal na hari ay makakabalik na matagumpay sa banal na bundok ng Zion kung saan nakaupo sa gitna ng mga papuri ng mga tinubos. Siya ay mag-ahari magpakailanman sa perpektong kapayapaan. Ang kadiliman sa kanyang pagtakas ay patungo sa ganap na pagkawasak ng rebelyon. Ang makasaganang tubig na bumabalot sa mundong iyon na dati ay nakatago ay sumailalim sa walang hanggang buhay na para sa mga tapat ay makakamit sa pamamagitan ng pag-ibig na handang isakripisyo ang lahat. Ang ipinakitang mundo ay ang earth. Binibisita ng kadiliman at liwanag, ito ay magiging entablado na malaking laban. Ang mga tapat ay nagalak sa tagumpay ng liwanag sa unang araw na iyon, nang ang kadiliman sa kanilang galit ay bubalot sa planeta ay inilagay ito sa makapal na kadiliman. Abyss. That light, which seemed defeated, was reborn victorious in a beautiful dawn. Upon scratching the light of a second day, the eternal order, there is an expansion in the midst of the waters, and there is a separation between water and waters. Immediately, the heat of his light caused an immense amount of steam to rise from the waters, enveloping the planet with a blanket of indigo transparency. Thus, the atmosphere arose with its perfect mixture of gases that would be essential for the life that would soon crown the planet. The Creator, contemplating the expansions, called it heavens. Wow, tapos na. Ang liwanag na tila talunan ay muling nabuhay na matagumpay sa isang magandang bukang liwayway. Sa pagdating ng liwanag na ikalawang araw, ang walang hanggan ay nagutos. Magkaroon ng pagpapalawak sa gitna ng mga tubig at magkaroon ng paghiwalay sa pagitan ng tubig at tubig. Kaagad ang init ng kanyang liwanag ay nagdulot ng napalaking dami ng singaw mula sa mga tubig na bumabalot sa planeta ng isang blanket ng indigo na transparent. Sa gayon, umusbong ang atmosphere na may perpektong halo ng mga gas na magiging mahalaga para sa buhay na malapit ng maging crown ng planeta. Ang lumikha na nagmamasid sa pagpapalawak ay tinawag iyong mga langit. Okay. The atmosphere which filled the earth with brightness darkened as the twilight of another sunset endued. Ang atmosfera na pumuno ng liwanag sa kapapaan ay nagiging madilim habang ang dapit hapon ng isa pang paglubog ng araw ay nagaganap. And, ayan mga kapatid, yan ang kasaysayan ng chapter 2. Ang paghiwalay ng mga kampo ni Satanas, ngayon ay tinatawag ng Satanas, hindi na Lucifer. Ang pag-alis ng Ama sa kanyang trono, ang pag-alis ng kanyang trono, ang pag-alis niya sa kanyang trono, ang pag-ahubad ng kanyang damit na simbolo ng kanyang pagiging hari, no? Ang kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang pakikiusap upang huwag silang magkaroon ng paghihiwalay, mga kapatid. Nakita po natin dito sa chapter 2 na ito. Napakasarap, mga kapatid. Ano ang karakter ng ating Ama? Okay. Alisin na po natin ito. Stop share na po ako, ha?
Ayan po, mga kapatid, napakahalaga po ng chapter 2. Yung mga nagtatanong, bakit daw tinawag na Satanas, yan po. Kaya sabi ko siya, hintay-hintay lang. Kaya nga advance reading na, kung basahin lang ninyo, nandiyan na rin ang kasagutan eh. No? Hmm? Bakit siya, di ba? Bakit nagpatawad ba? Humingi ba ng tawad? Hindi po. Dahil ang nangigibabaw kay Satanas, yung kanyang pagiging mayabang, yung kagustuhan na siya ang maghari, at yung kanyang deceptive theory of good and evil, yun po ang gusto niya manaig. Ngayon, akala niya, mga kapatid, akala niya ay ibibigay sa kanila yung trono. No? Kaya nagpasya na silang umalis, ikala sa kanila ibibigay yung trono. Pero yun po ang pagkakamali nila. Hindi po sa kanila ibinigay ang trono. Sa susunod na chapter, makikita po natin kung saan ibinigay ang crown. Kanino binigay ng Ama. Yan po ang ating mga napakagandang kasaysayan. Ano? So, matapang ba ang Ama? Katulad ng dinidescribe sa Biblia ng mga pagano, yung binabasa natin lagi, ano? Na napakatapang ng Ama, no? So, makikita natin ang kanyang tunay na katangian sa pamamagitan po ng aklat na ito na ipinasulat mismo ng Ama kay Abraham. At ang sabi, dadating ang panahon, makukuha itong aklat na ito at ito ituturing na isang apokripa. Subalit darating din dahil sa aklat na ito, marami ang maliligtas. Marami ang maliliwanagan.